Ako, si Maximo Magsaysay. Imo! Imo! Imo ang madalas nilang itawag sa akin. Isa akong tanod sa aming barangay. Tagal-tagal na rin ako sa ganitong klaseng trabaho. Kahit pa nagpapalit-palit ng leader ang aming lugar, ay patuloy pa rin nila akong kinukuha para manungkulang bilang barangay tanod. Siguro dahil nakikita nilang maganda at maayos kong ginagampanan ang aking tungkulin. Nakilala nila ako bilang masiyahin, matulungin sa kapwa, mapagbigay, marespeto at mapagmahal na tao. Kaya naman, kahit mag-isa na lang ako sa buhay, wala nang magulang at ulilang lubos, napakalaki pa rin ng pamilya ko. Dahil sa daming taong nagmamahal at nagtitiwala sa akin. Kaya lang kung minsan, sa aking pag-iisa, hindi ko maiwasan tanungin ang aking sarili. Kung ito ba talaga ang plano ng Diyos para sa akin, o sadyang ito talaga ang pinili ko para sa aking sarili. Kaya lagi ko naman din binabanggit sa mga dasal ko na kung gusto ba akong bigyan ni Lord ng katuwang sa buhay, ay bigyan niya sana ako ng sign. Hanggang isang araw ay nakilala ko itong si Roland. Mukha na hindi pamilyar sa akin. Yun pala ay bagong lipat lang sa aming barangay. Nagtatrabaho siya bilang cook sa isang restaurant malapit sa barangay hall namin. Mabait si Roland. Napakasarap niyang magluto. Kaya naman, hindi mauubusan ng customer ang pwesto nila kahit maliit lang ito. Isa na ako doon sa madalas na nandun para kumain. At doon na nga kami lubos na magkakilala ni Roland. Nagkahulugan na ng loob, naging malapit sa isa't isa, nagkamabutihan, at ang ending, naging magpartner na. Marami din naging ganap sa aming pagsasama. Mga pagtatalo na hindi naman talaga maiiwasan. Ngunit mas lamang pa rin yung kasiyahan. Lambingan, pagtutulungan, pag-uunawaan, at pagmamahalan. Kung minsan pa nga sa araw ng rest day ko, ay andun lang ako sa karinderya at nagmamasid-masid sa kanya. At minsan, ganun din siya sa akin. At di nagtagal, ay nalaman na rin sa aming lugar kung ano ang namamagitan sa amin ni Roland. Proud ako at masayang ipagmamalaki na siya ang katuwang ko sa buhay. Masaya din naman ang mga kabarangay ko para sa aming dalawa. Hanggang sa dumating ang pinakamalungkot na pangyayari sa samahan namin. Ang maghiwalay kami at ang magparaya ako para sa ikagaganda ng takbo ng buhay niya. Paghihiwalay na parehong kami ang nagdesisyon. Matagal na rin niyang pinapangarap ang makapagtrabaho sa ibang bansa bilang cook. Kaya naman nang dumating ang opportunity ni Roland, agad ko namang pinaasikaso sa kanya ang mga kakailanganin niya para sa lalong madaling panahon ay makabiyahe na siya pa abroad. At dumating na nga yung oras ng kanyang paglisan. Ang sakit. Napakasakit para sa akin. Ngunit iniisip ko na lang na para yun sa kinabukasan niya at para sa mga taong umaasa sa kanya. Wala akong magawa kundi ang tanggapin na lang. Nang hina ako, nang lumo, parang nauubusan ng lakas. Wala na rin akong ganang kumain simula nung umalis siya. Nakakalimutan ko na ang mga tungkulin ko bilang isang tanod. Hanggang dapuan na rin ako ng matinding sakit. Karamdaman na kadalasan ay mayayaman lamang ang may kakayahan makapagpagamot nito. Nagkaroon ako ng colon cancer. Simula nun,
Hindi ko na alam kung paano pa ang lumaban. Nawala na rin yung saya na laging nakikita sa akin ng mga tao. Nawala na rin ng sigla ang dating ako. Maraming nag-aalala sa akin. Tatanong sa kalagayan ko. Lalo pat nalaman nila ang sitwasyon ko. Maraming nagbigay ng tulong. Nag-ambag-ambagan para makalikom ng pera para magamit ko sa pagpapagamot ko. Napakabuti nila sa akin. Kaya naman, naniniwala ako sa kasabihan, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Magpamalas ka ng kabutihan sa kapwa mo, kaya naman, kabutihan din ang ibabahagi nila sa iyo. Maraming salamat sa oras at panahon na ginugol nyo para pakinggan ang kwento ng buhay ko. Muli, ako si Imo. Maximo Magsaysay. Signing off. Kailan mo mararamdaman na ikaw lang pinili-pili mo? Kailan mo malalaman? Lumilipas ang oras, hindi ko na malayan. Kasabay ng ulan, bumubulong ang gabi. Bawat habang parang huli, nahulog sa gulat. Nag-aalalang hindi sapat.